Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1984. Bata pa lamang ako ay naniniwala na ako sa mga aswang. Kinatatakutan ko ang mga uri nila, maging sa lahat ng mga nilalang na likha sa dilim. Puntirya kasi nila ay mga babaeng nagdadalang tao o di kaya ay mga bata. Alam kong lahat sila ay tunay na nabubuhay. Bakit nga ba? Dahil minsan ko nang nakasalamuha ang isa sa kauri nila. Akala ko nga dati ay matutuluyan na ako sa kamay ng aswang. Paano ba naman? Ang aking uncle ay isang aswang. Iyon ang pinakatatago na lihim ng aming pamilya na ngayon ko lamang isisiwalat. Mahirap magtago ng lihim ng isang pamilya, lalo na't sangkot kami palagi sa mga patayan ng mga hayop na nagaganap sa aming lugar. Minsan nga, naiinis na ako at nakakaramdam ng pagkahiya sa aking pamilya. Nalaman kong tungkol dito nang minsang magkatipon-tipon kami sa malaking bahay sa probinsya. Naglalaro lang ako nun, kasama ang aking mga kababata, nang hindi sinasadyang makita kong pasuray-suray na nagtungo sa likod bahay ang aking tiyuhin. Dahil sa sobrang pagtataka, ay sinundan ko siya kahit medyo napapalayo na kami sa bahay. Nararamdaman kong may mali sa mga ikinikilos niya. Nang makarating kami sa tila pusod ng masukal na kagubatan, ay huminto si Uncle at lumingon-lingon sa paligid. Para bang tinatansya kung may tao o wala na malapit sa kinaroroonan. Biglang nagsuka si Uncle nang mapatingala ito at tiyempong napatingin sa kakalabas pa lang na sinag ng buwan. Kulay itim ang inilabas niya mula sa kanyang bibig, kung kaya't napatakip din ako ng aking mukha. Bigla akong nakaramdam ng pandidiri at nakaramdam din ng pagkahilo ng malanghap, ang masangsang na amoy na humalo sa hangin. Napatras ako at tahimik na nagkubli nang makitang lumingon siya sa kanyang paligid. Natakot ako sa isiping baka makita niya ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Basta't nasindak na lamang ako nang makita kong gumapang siya sa punong kahoy na walang kahit na anong saplot sa katawan. Para siyang butiking kay bilis dumikit ng kanyang palad at talampakan sa matandang balat ng kahoy na yun. Nang mawala siya sa aking paningin, ay dali-dali na akong umuwi sa bahay. Hingal na hingal ako sa kakatakbo at basang-basa ng pawis. Gusto kong isumbong kay mama ang nakita kong nangyari kay Uncle. Pero hindi ko alam kung paano ba ito masisimulan. Baka sabihin pa na kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Kilala pa naman nila akong matatakotin at maraming alam tungkol sa mga kababalagan, kahit wala naman talaga akong nakikita pa. Namumutlang humakbang ako paakyat sa aking kwarto nang makasalubong ko si mama. Nanlaki ang mga mata niyang napatitig sa akin at bumaba ang tingin sa putyan kong pantalon. Saan daw ba ako galing? At
balot ng putik ang aking mga paa. Hindi ako makapagsalita. Dahil nananaig pa rin sa akin ang kaba at kabog ng aking dibdib. Nagtanong si Mama at sinabing, baka may ginawa na naman daw akong kabulastugan. Mukha raw kasi kung nakakita ng multo. Mas mabuti pa rin na sabihin ko lang sa kanya ang aking ginawa kaysa sa dumating ang pagkakataon na kusa niyang malaman ang pinagkakaabalahan ko. Umiling ako bilang tugon at tinanggi ang paratang ni Mama. Dahil wala naman talaga akong ginawa. Pero may natuklasan lang ako na siguradong ikagagalit niya kapag sinabi ko sa kanya. Kung kaya't magalang na nagpaalam na lamang ako na aakyat ng kwarto. Gabi na rin kasi at natutulog ng iba pa naming mga pinsan at kaanak. Nakahiga na nga yata silang lahat. Maliban lang kay Uncle na hindi ko alam kung saan nagpunta. Kinaumagahan, una pang nakaupo sa mesa sa kusina si Uncle. Nakaharap siya sa isang baso ng umuusok na kape. Tinawag niya ako. At dahil dun halos napalakso ako sa gulat. Humalakak si Uncle at sinabing para raw akong hinabol ng aswang at bakit daw kay aga kong nagising. Mabait naman si Uncle. Hindi ko lang matanggap na may ginagawa siyang kababalaghan. At ang masaklap pa ay hindi ito alam ng mga kasamahan namin sa bahay. Tumitig ako sa kanya at napansin ko ang paglis niya ng tingin. At bigla niyang pinagdiskitahan ang umuusok niyang kape. Para huwag siyang makahalata, naupo ako sa harap niya at sinabing hindi na ako nakatulog dahil nagising ako kaninang madaling araw mula sa masamang panaginip. At syempre, palusot ko lamang yun. Dahil ang totoo ay hindi ako nakatulog. Nanlalalim nga ang mga mata ko at nahahapong tumitig ako sa labas ng bahay. Sabi ni Uncle, mula nang magbinata siya ay hindi na siya lumalabas ng bahay. Nagkaroon na kasi ng problema sa kanyang mga mata matapos itong maoperahan. Sensitibo sa liwanag ang kanyang mga mata. Kung kaya't kinakailangan pa niyang magsuot ng antipara para huwag gaanong masilaw. Kapag mahamog naman, ay nagsusuot pa rin siya ng antipara at naglalakad-lakad sa bakuran. Literal na gawain ng isang taong may problema na sa pisikal na pangangatawan. Sa pagkakaalam ko, 3 magkakapatid lang sina Mama. Si Mama, si Uncle, at si Tita Charisma na nasa abroad. Bali si Uncle ang bunso nila at nag-iisang lalaki. Nang madisgrasya sina Lolo at Lola, siya ang huling kasama at nag-iisang nakaligtas mula sa pagkakabangga ng sinasakyan nilang kotse. Bali si Uncle ang bunso at nag-iisang lalaki. Nang madisgrasya sina Lolo at Lola, siya ang huling kasama at nag-iisang nakaligtas mula sa pagkakabangga ng sinasakyan nilang kotse. Nang malibing na nga sina Lola, ay nagbago na si Uncle. Hindi na siya palabiro at palakaibigan. Madalas siyang nag-iisa at tumatambay sa madidilim na lugar. Mas lalong naging kakaiba ang tiyuhin ko nang dalawin nga namin siya dito sa probinsya. Mula noon, palagi ko na siyang binabantayan. Hindi naman niya ako sinasaktan at medyo nasasanay na akong nakikita siyang nagbabago ng anyo.
Ngunit gusto ko lang talagang malaman kung ano ba ang ginagawa niya. Isang gabi, bandang mga alas 8, nakita kong lumabas na naman si Uncle ng bahay. Abala sa pagkakwentuhan sina mama at mga pinsan niya, kung kaya't sinamantala ko ang pagkakataon at lumabas din ng bahay para masundan si Uncle. Patalilis na naglakad si Uncle papunta sa bayan. Hindi ko nga alam kung anong gagawin niya. Basta't ang alam ko, naglalakad siya na parang isang lasing. Sinundan ko siya hanggang sa makarating sa isang kalye na kung saan naroroon ang mga kilalang tao sa aming lugar. Simple lang ang mga bahay, pero maraming alagang mga hayop kagaya ng baka, kabayo, manok at baboy. Nakita akong tumalon si Uncle sa isa sa mga may mababang bakod at tinungo ang likod bahay. Inamoy-amoy niya ang paligid na para bang may hinahanap hanggang sa makarating siya sa isang kulungan ng manok. Kinabahan ako nang makitang binuksan niya ito at kinuha ang isang manok. Natakot ako sa isiping nanakawin niya yun. Pero mali ako ng akala. Gulat na gulat ako nang makitang kinain niya ng buhay ang manok. Na wala nang nagawa pa, na parang nilapa ito ng isang hayop. Sumirit ang dugo nito. Nakaagad naman niyang itinapat sa kanyang bibig, kung kaya't sumambulat ito sa kanyang muka. Kasunod nun ay hinugot niya ang mga laman loob ng manok na yun at sarap na sarap siyang kinain ng mga to. Dahil doon ay kumabog na ng malakas ang aking dibdib at sumagi na sa aking isipan ang katanungang, ito na ba ang aswang? Para kasing mas nakakatakot siya sa personal kaysa sa palabas. Mas nakakadiri at mas makapanindig balahibo. Napatakip na lamang ako sa aking bibig. At dahil sa labis na takot, ay mabilis akong umalis sa lugar na yun at nagmamadaling umuwi. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagkakagulo na ang mga tao sa aming baryo. Nagkalat ang mga patay na hayop. Dahil doon ay may nag-alok ng malaking pabuya para sa kung sino man ang makapagtuturo sa salarin. Kungkit nanginig ako sa takot sa isiping yun. At hindi ko malaman kung isusumbong ko na ba kay mama si Uncle. Sa huli ay nagdesisyon akong sabihin na kay mama ang aking nakita. Itinuon kong kaming dalawa lamang sa kwarto nang sabihin ko kay mama na alam ko kung sino ang nambibiktima ng mga hayop. Wala sa wisyong nagtanong si mama kaya sinabi ko sa kanya na si Uncle ang may kagagawan ng lahat. Napamulagat siya at napalingon-lingon sa labas. Nang matiyak ng walang tao, ay nilapitan niya ako kaagad at pinagsabihang huwag na huwag ko raw ipagsasabi kahit kanino ang nalalaman ko. Kapag nalaman ng mga tao ang lihim ni Uncle, ay tutugisin na raw siya at baka patayin. Mukhang matagal nang alam ni mama ang tungkol dun, pero pinanatili nilang lihim ito sa takot na baka may mangyaring masama kay Uncle. May mabigat na dahilan kung bakit daw nagkagano si Uncle. At balang araw ay maiintindihan ko daw. Nakiusap siyang manahimik na lang ako at kalimutan ang mga nalalaman ko. Mabait daw sa akin si Uncle at pinoprotektahan pa nga ako sa panahong kailangan ko ng tulong. Wala akong nagawa kung hindi sumang-ayon dahil totoo naman ang sinabi ni mama.
Nagpakabulag at bingi ako sa lahat ng kaguluhan sa bayan. Minsan, nagpupunta pa ako sa mga punerarya at kinakaibigan ng mga embalsamador kapalit ng mga laman loob na kailangan ko. Palihim ko itong dinadala sa likod bahay kung saan si Uncle ay dumaraan kapag aalis siya sa gabi. Ang nangyayari, hindi na natutuloy ang pag-alis niya ng bahay dahil nakikita na niya ang sinasabi ko at iyon na lang ang napagdidiskatahan niya. Alam kong nagtataka siya kung sino ang naglalagay ng mga laman loob sa tarangkahan. Sinadya kong gawin yun para huwag siyang mahuli. Sa paglipas ng panahon, ay natuto akong protektahan si Uncle sa mga taong naghahanap sa kanya. Kahit hindi siya normal na tao kagaya ko, alam kong may puso pa rin siyang nagmamahal sa amin. Ipinagtapat ni Mama kung bakit nagkaganon si Uncle. Ito raw ay dahil sa pamana na tinanggap ni Uncle mula kay Lola. Lingid pala sa aming kaalaman, isang aswang ang aming abuela. Sa kabila ng pagiging isang alagad na likha sa dilim, tinanggap siya ni Lolo ng buong puso at ginawang kabiyak ng kanyang buhay. Kinalimutan ni Lola ang tungkol sa lahing kanyang pinagmulan. Pero minsan, hindi lahat ng tungkol dito ay kaya niyang itago. Nang madisgrasya sila, naghihingalo na si Uncle. Si Lolo naman ay wala na, samantalang walang anumang nangyari kay Lola. May pinakaiingatan kasi siyang bertud na nasa loob ng kanyang katawan. Noong mga panahon yun, ginusto ng mamatay ni Lola, ngunit hindi niya magagawa yun dahil nga may pinangangalagaan siya. Ang bertud ng aswang. Ipinagtapat niya kay Uncle ang lahat at nakiusap na tanggapin ang bato. Ayaw na din naman niyang magtagal dahil nakita niyang nakabulagta na ang kanyang asawa. At dahil na rin sa kalagayan ni Uncle, ay wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pamana, lalo na't wala siyang lakas na gumanti. Nang magising si Uncle, nakalibing na sina Lolo at Lola. Tumangi siya ng husto at sinisi ang sarili kung bakit pa siya nabuhay. Nang maalala niya ang naging huling pag-uusap nila ni Lola, sa kanya napagtantong hindi basta-basta ang pamanang ibinigay nito sa kanya. Ibinalik nito ang kanyang lakas at nabuhay siya sa kabila ng dami ng natamo niyang sugat. Dito na nagsimula ang pagiging kakaiba ni Uncle. Ganun pa man, hindi siya kagaya ng ibang aswang na pumapas lang ng mga tao. Ang gusto niya lamang ay mga laman loob ng mga hayop. Hindi niya mapipigilan ang pagbabago niya ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Pero napagtanto kong hanggang doon na lamang yun. Nagpapasalamat lang ako dahil kahit paano ay nakokontrol niya ang tungkol sa bagay na yun at nagagawa na niyang maging mahinahon. Sa katunayan, may iniingatan siyang langis na nagpipigil sa kanya para maging aswang. Pinapahid niya lang ito sa katawan at hindi na siya nagbabagong anyo pa. Hindi lahat ng aswang ay dapat katakutan. Minsan, dapat natin silang ipagtanggol sa mga masasamang tao na siyang nagtutulak sa kanila para gumawa ng masama. Sila ay mga nilalang din na nabubuhay sa mundo, na nararapat na alagaan at bigyan din ng respeto.